Tuloy din po nung kahapon o nung isang araw po ba, hindi ko na po matandaan, no? Pero ito ay tungkol po sa wisdom na meron ng isang mananampalataya. Hindi yung wisdom na alam ng mundo. Sapagkat ang wisdom na alam ng mundo ay taliwas doon sa wisdom na taglay nating mga believers. Okay? Tatandaan po ninyo, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, at tinanggap natin siya bilang Lord and Savior natin sa buhay natin, sa mga buhay natin rather, yung wisdom na po yan ay kalakip. Ano yung kalakip? Parang kasama din sa isinelyo po sa atin at ibinigay po sa atin ng Diyos Ama. Nang tanggapin natin ang Diyos Anak at sinelyohan tayo ng Diyos Espiritu Santo. Pansin niyo yung paggalaw ng tatlong persona sa iisang Diyos, no? Trinity na tawag. Ang Trinity po ay isang katotohanan ng Bible na nagpapahayag na merong iisang Diyos at sa iisang Diyos na ito may tatlong persona. Okay? Imagine po ninyo, tignan niyo po yung truth na yung wisdom ng Father, Son, Holy Spirit ibinigay sa atin, sinelyohan pa. So, meron po talaga tayong wisdom. Hindi wisdom na katulad ng ipinagmamalaki ng mundo. Wala po pag ganun dahil ito po ay mababang uri ng wisdom. Actually, fake wisdom ang nasa mundo. Akala lang po nila maganda kasi sa mata po ng isang taong hindi born again, ang mga bagay po ng mundo ang lahat-lahat sa kanila. Okay? So, kailangan mo muna magkaroon ng eyes from the Spirit of God. Eyes, mata mula sa Espiritu ng Diyos, para makita mo rin kung paano tinitignan ng Diyos sa mga bagay-bagay. And, mangyayari lang po yan by accepting Jesus as your Lord and Savior. Okay? So, tingnan po natin ito. Babasa po tayo ng mga talata rito. Since TikTok only give us 10 minutes to record using their app, no? So, kaya naman po itong ginagamit ko. Tingnan niyo naman po. Much better looking naman. Okay, 1 Corinthians chapter 2, kung tayo magpatumpik-tumpik pa. 1 Corinthians chapter 2 verses 6 hanggang 16. Meron tayong mga 10 hanggang 11 talata, no? 11 mga talata na ating pong pagbubulayan. Basahin ko lang po ng diretso and then ibibigay ko na lang po yung mga gusto kong sabihin mamaya na parang ipupunto ko. Okay? Umpisa na po natin 1 Corinthians chapter 2, umpisa ko verse 6. However, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom, maliwanag po yan, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are coming to nothing. But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. Alam niyo mo, napakabigat niyang verse 7. Tignan po ninyo ha, sabi niya, which God ordained before the ages for our glory. Yung wisdom palang ibinigay sa atin, He ordained it already before the ages. Ibig sabihin, bago pa niya likhain ang buong mundo, di ba, itong pinagkaloob sa atin na wisdom na ito ay na-ordain na po niya. Okay? So, napakaganda. Bigatin po talaga. 8. Which none, ito na, makinig mo mabuti, which none of the rulers of this age knew. For had they known, they would not have crucified the Lord of glory. That's Jesus Christ. Okay? Yung wisdom pala na ito ay hindi nakilala ng buong mundo. Kasi tingnan nyo, pag nakilala lang ito ng mundo, hindi nila ipapako sa krus ang Lord of Glory, si Jesus. Kaya ako naniniwala ako yung wisdom ng God na sinasabi dito ay si Jesus Christ. It's the Lord Jesus Christ na tinanggap natin sa ating mga buhay. Pinapasok natin siya sa ating mga puso, naghari sa ating mga buhay. Okay? Naniwala tayo na sapat na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. And that's very, very true. Okay, so read natin ng basa. But as it is written, may nagtanong po sa akin, ano raw ba ang gagawin natin sa langit? Itong sagot dyan,
eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga. Okay? Ano mo sabi dito? Okay? Ang mga bagay na gagawin ng Panginoon doon sa mga nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, meron siyang gagawin sa langit. Hindi natin kayang taruhin pa ngayon. Pero isa lang makitiyak natin, the best po talaga yun. Okay, we are waiting for something na napakaganda. Kaya kung may mga pinagdadaanan ka dito sa lupa na parang feeling mo, parang left behind ka, parang yung left behind ka sa mundo, parang feeling mo, parang hindi ka nakakasunod sa bakit sila ganun, ba't sila mayayaman, ganun, hayaan mo na lang. Then, mabuhay ka sa pagiging unique. Unique ka. Unique means kakaiba ka. Nandito ako to encourage you na isa puso mo, isa buhay mo, your uniqueness in Christ Jesus. Dahil yun po ang importante kung talaga. Okay? Tignan po natin ito. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things. Yes, the deep things of God. Yun. So, meron din daw inireveal ang Diyos kung ano yung gagawin natin sa langit. Ako naniniwala po ko, ang gagawin po natin sa langit ay isa po sa pinakamagandang gagawin natin doon sa langit ay, kasi may binanggit siyang mansion eh. May mansion din po ang bawat believer sa langit. I believe in that. Hindi magkaka-kontra-kontradik ang Biblia. Na pag sinabi ni Lord na may mansion ang bawat believer, literal na mansion meron po. So hanggang doon lang po masasabi ko tungkol po dyan. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Yes. Now we have received, makinig po mabuti. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. May sinasabi siyang that we might know the things that have been freely given to us by God. Ako naniniwala ako yung been freely given na salvation po yan. Kailangan malaman natin that we are saved by grace through faith. Okay? Naniwala tayo, we are saved by grace through the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ. Yun ang nagligtas sa atin, yung nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Okay, tingnan po nyo. Now we have received not the spirit of the world. May spirit palang mundo. Yes. May espiritu po ang mundo. Ang espiritu ng mundo ay kayabangan, yung kagustuhan na maging popular. Yan ang espiritu ng mundo. Mang-api ng kapwa, ipakitang siya ang the best, pero hindi po ganyan ang natutunan natin sa Panginoong Hesus. Yan ang sabi ng Bible, sapagkat sa Panginoong Hesus, built-in na sa atin ng humility. Si Jesus nagpunta rito para maglingkod. At tayo bilang mga anak ng Diyos, masaya tayong maglingkod sa mga kapwa-tao natin na ipahayag ang gospel of grace sa kanila. Okay? Yun lang po ang paglilingkod. Pero mga anak tayo ng Diyos, huwag mong malitin ang sarili nyo. We are children of God na naglilingkod sa pag-share ng good news. Okay? These things we also speak not in words which man's wisdom teaches. Makinig, tama-tama, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Napakaganda po. Tinuturo namin to, hindi katulad ng pagtuturo ng mundo, sabi niya. Kasi sinasabi rito ni Apostol Pablo na ang mundo ay may technique din. Pero sabi niya, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Paliwanag po rito, we have the mind of Christ. Since we have the mind of Christ, ang mundo hindi tayo maiintindihan. Don't expect that the world can understand us. Gawin po natin, let us share Jesus to the world, dahil tayo po ang mga ambassadors of Christ here on earth. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa umagang ito, at naway ulit-ulitin yung video nito para matutunan niyo ang dapat pang malaman.
Thank you and God bless po.